Ang biyaya ng Diyos ang siya mismong nagpalinis sa alulod. Ang biyaya ng Diyos ang nagbigay ng pagbuo sa mga sira. Ang biyaya ng Diyos ang nagpatawad sa mga kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ang siyang ginamit upang dumaloy para sa lahat ang kanyang magandang balakin para tayo ay maligtas. Kaya hindi talaga natin maikakaon anuman ninanais ng Diyos. At kapag ninais ng Diyos na mangyayari at mangyayari, kahit adlangan ng sino mang nilalang. Kasi tunay na makapangyarihan ng Diyos, balik naroon ang kanyang paggalang sa pagpapasya ng sino mang tao. Kaya natin na ang kabanalang hangad ng Panginoong Diyos ay makamit ng bawat isa at kung tayo man ay mayroong mga kahinaan, magagawa ng paraan ng Panginoong Diyos para tayo ay maging ganap. Mahalaga lamang tayo ay sumang-ayon. Ang susi sa kabanalan ng bawat isa sa atin ay ang katuwiran, katapatan, at kabanalan ng Diyos. Ito po ang naging lakas ni Padre Roel Galliaco na ang larawan ay naroon sa tabi ng Belen, isang Claretian missionary, tubong Zambales. Pero nung siya ay maordinahan, siya ay na-assign sa basilan bilang cura paroko sa St. Vincent Ferrer Parish, ay nagkaroon na ng sabihin natin masalimuot pero makabuluhang mga pangyayari sa buhay niya bilang pari. Hindi siya perfecto. Meron din siyang mga kahinaan. Meron nga din siyang takot. Dahil alam niya, sa lugar na yun, lugar ng mga terorista. Pero mga kapatid, higit na matimbang ang lakas ng loob na nagmumula sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya kahit gibain ang simbahan, kahit patayin ang kanyang mga kasamahan, kahit ibuwis niya ang kanyang buhay, meron bang nangyari? Napatigil ba ang pananampalataya natin sa gawing iyon ng basilan? Hindi. Sabi nga sa mga unang Kristiyano, ang dugo ng mga martir ang siyang punla upang lumaganap at sumibol ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya lalo na patibay ang pananampalataya ng mga Kristiyano doon dahil alam nila meron talagang nakangalaga, nagmamalasakit para sa Kristiyanong sambayanan. Isang trahedya sa mata ng ilan ang nangyari kay Father Roel, ngunit para sa atin, may pananampalataya ginawa niya na tanda ng katapatan sa Panginoon kahit kapalit man ito ay buhay. Alam nyo, ayon sa mga nakakakilala sa Pilipinong paring ito, madalas daw na sambitin sa panalangin ang mga salitang ito na atin po sanang maalaala. Lord, conquer my fears with faith and trust in you. Panginoon, akuin mo ang lahat ng aking takot. Paglay ang aking paglalangin at pagtitiwala sa iyo. Mga kapatid, may kusot man sa buhay, nawa ang katapatan ng Panginoon ang magbigay lakas at katuwiran sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan at buhay na walang hanggan. Amen. Pagsukayin po ang lahat. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa Amang nasa langit na ang dahil sa kanyang habag at pag-ibig, nakanta natin ang kaligtasan at katotohanan. Kaya atin pong isamo, Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Panginoon, lahat ng lahi, pakinggan mo kami.
para sa ating kaparian, upang maihatid nila ang mabuting balita sa lahat at maipahayag ang kahalagahan ng mapalagutang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa pamilyang Kristiyano, upang pakinggan nila ang tinig ng Diyos at isanin sa susunod na lahi ang buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga naligaw na landas, mga nangubida, mga nababagabag, at nakaranas ng pagtatakbil, upang masakuan nila ang pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos at sa pagkadamayan ng pamayanan nagsasama-sama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, upang kanilang nararanasan ay kanilang ituring na maaaring maging landas ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, upang sama-sama tayong magbuklod sa pagsalubong kay Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga namayapa, upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan at makamit ng kapangyarihan sa langit na tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Amang mawaing pakinggan mo ang panalangin namin tumatanggap ng katawagang Kristiyano nung kami binyagan at nang pahingan kami ng langis, pinataka naman kami ng Espiritu nung kami ay kumpilan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makisa sa awit ng pag-aanay. Nakasubri po.
Huwag pa rin tayo.